So, pag sinabi nating bioaccumulation, nag-accumulate siya dun sa sistema. So, ito, nakikita ninyo, maliit, malaki, mas malaki. Okay? So, yung maliit, pwede siyang kumuha ng dalawa. Kunwari lang, ilagay na lang natin, wag na sa concentration ng 2 endosulfan. Lahat ng maliliit, meron siyang 2 endosulfan. Yung malalaki, 3, yung mas malalaki. Sa iyong food chain, kakainin ng mas malaki, yung mas maliit. Yung mas maliit, merong 2. Itong mas malaki, may 3. So, ilan ang kanya? 3. 7. Tama. Meron siyang 7. Diba? So, hindi lang nagsistay yung 3 sa kanya. Kasi pag kumain siya ng iba pang mas maliit, mas dumadami. So, ang tawag natin dyan ay biomagnification. Kapag naman, itong mas malaki, ang kukuhanin naman niya, hindi siya makukontento sa iisa lamang na kakainin. So, kukuha rin siya ng 2. Itong 2 ay mayroong 7 times 2D, 14 na. Tapos siya ay mayroong 4. So, 18. So, mas malaki yung kanya. So, nagmamagnify habang tumataas. In other words, yung endosulfan na nagmula dun sa maliit, pag umakyat sa food chain at dumating sa'yo, mas malaki na yung concentration. Biomagnification. Maganda kung mai-intoxicate yung aquatic life. Kasi kung bawa, namatay sila, nagkaroon ng fish kill because of endosulfan. Makikita mo, lumulutang na sila. Hindi mo nakakainin yun, diba? Pero, siyempre, ibang usapin pa rin yun, yung repercussion dun sa aquatic life. Dahil kung ano mangyayari sa aquatic life, apektado din yung tao, apektado ang economy, apektado ang health natin. Okay? So, researchers have mentioned that endosulfan is also toxic to aquatic life and to mammals.